Hello! Kamusta kayo? Ayon sa aking librong nabasa, ang pag-unlad ng wikang Filipino ay may mahabang kasaysayan. Ngunit sa mga taong ito, umuunlad ang wikang sinasalita natin ngayon. Ang wika ay isa sa mga pinakamahalagang yaman ng bansa. Ito'y nagpapahayag ng kultura, kasaysayan at pagkakakilanlan. Ito ang kasaysayan ng wikang pambansa. Ang timeline. Noong 1934, Kumbensyong Konstitusyonal. Ito ay binubuo ng mga delegado mula sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Dito pinag-usapan ng mabuti kung anong wika ang tatatag bilang wikang pambansa. Nagkakaroon ng nagtatalo kung wikang katutubo ba o wikang Ingles ang gagamitin. Kaya naman noong 1935 ay itinatag ang Saligang Batas ng 1935 Artikulo 14, Section 3. Dito ay tinadhana na ang Kongreso ay gumawa ng mga hakbang tungo sa pagpapaunlad at pagpapatibay ng pangkalahatang wikang pambansa na batay sa isa sa mga umiiral na katutubong wika. Kaya naman, nang sumunod na taon, noong 1936, Batas Commonwealth Building 184 ay itinatag ni Pangulong Manuel L. Quezon ang surian ng wikang pambansa, batay sa Commonwealth BLG 184. Tungkulin ng surian ay mamuno sa pag-aaral at pagpili ng wikang pambansa. Ang pagpili ng isang pambansang wika ay binatay sa pagkaunlad ng estruktura, mekanismo at panitikan na pawang tinatanggap at ginagamit ng malaking bilang ng mga Filipino. Si Jaime de Vera ay pinuno ng komite na nagsagawa ng pag-aaral na nagpili ang Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa. Noong 1937 ay gumawa sila ng kautosang tagapagpanganap BLG 134 sa bisa ng Saligang Batas 1935 ni Pangulong Manuel Quezon na ang wikang pambansa ay babatay sa wikang Tagalog. Magkakabisa ito pagkatapos ng 2 taon. Kaya naman naghintay sila ng 2 taon at ginawa ito noong 1940, kautosang tagapagpaganap BLG 263. Pinalabas ni Pangulong Manuel Quezon ang kautosang tagapagpaganap BLG 203. Ito ay nagpapahintulot sa pagpapalimbag ng talatinigang Tagalog, Ingles at Bararila sa wikang pambansa. Pinasimulan nito ang pagtuturo ng wikang pambansa sa lahat ng paaralan sa buong bansa. Noong 1946, araw ng pagsasarili, noong Hulyo 4, 1946, sa panahong ito, ay ipinagkaloob ng Amerika ang kalayaan ng mga Pilipino. Ipinahayag na ang opisyal na wika ay bansa ay ang Tagalog at Ingles na binatay sa Batas Commonwealth BLG 517. Nung sumunod na taon noong 1954, Linggo ng Wikang Pambansa, Marso 26, 1954, ay nilagdaan ni Pangulong Ramon Magsaysay ang proklamasyon BLG 12 na nagpapahayag ng pagdidiriwang ng Linggo ng Wika. Ibinase ng surian ng wikang pambansa ang proklamasyon sa karawan ni Francisco Balagta. Kaya naman, noong 1959, kautosang pangkagawaran BLG 7 noong Agosto 13, 1959 ay pinalabas ng kalihim ng kagawaran ng edukasyon si Jose E. Romero, ang kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Ipinalabas ang kautosang pangkagawaran BLG 7 na nagsasaad na ang wikang pambansa ay tatawagin ng Pilipino. Kautosang tagapagpaganap BLG 96 noong Oktubre 24, 1967 na ang lahat ng ipedisyo, gusali at tanggapan at pamahalaan ay pangangalanganan sa Filipino ayon sa kautosang tagapagpaganap. Kaya naman noong sundan ng 1973 ay gumawa ulit sila ng Saligang Batas, Artikulo XV, Section 3, Building 2. Ang Saligang Batas ng 1973 ay dapat ipahayag sa wikang Ingles at Filipino. Ito ay mga wikang opisyal ng ating bansa. Ang Pambansang Asambleya ay dapat gumawa ng mga hakbang tungo sa pagpapaunlad at formal na adopsyon na panlahat ng wikang pambansa. Naman,
Noong 1987 ay gumawa ulit sila ng saligang batas Artikulo 14 Section 6 to 9 noong Pebrero 2, 1987 to Agosto 6, 1987 at dito diniklara ng Komisyong Konstitusyonal na binuo ni dating Pangulong Cory Aquino na ang wikang pambansa ng Pilipinas ay kikilalanan ng wikang Filipino. Noong 1997, Proklamasyon Building 104, ang buwan ng Agosto, taon-taon ay magiging buwan ng wikang Filipino. Yun lamang po at salamat.